pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Kanina sa programa ni Orly Trinidad, yung Buena Manong Balita, nakausap na rin niya si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ito po'y patungkol dun sa lumabas na ulat na sa ikawalong sunod na taon. Ang Pilipinas po ay kasama sa top 10 worst countries for workers. Meron po tayong rating na 5. Parang yung lumalabas na yung mga karapatan ng mga manggagawa, hindi natutupad. Tama ba? Yun daw kasi ibinigay na rating sa atin No guarantee of rights. Yun yung term na ginamit. Pero bukod doon, may iba pang mga reason kung bakit. Mas mainam na kausapin natin ang isa sa mga miyembro po ng Trade Union Congress of the Philippines patungkol dito sa lumabas na report na ito. Ang Pilipinas kasama sa top 10 worst countries for workers. Nasa linya na po natin ang Policy Advocacy Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Wala pong iba kundi si Carlos Oñate. Magandang umaga, Sir Carlos, and welcome po sa Super Radio DZBB. Magandang umaga din po, Ma'am Isa, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa DZBB. Opo, maraming po salamat sa pagkakataon pong ibinigay nyo sa amin kahit na ngayon ay araw ng linggo. Kanina nga po nakausap dito sa aming stasyon si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ang sagot niya doon sa ulat nga po na kasama o kabilang ang Pilipinas sa top 10 worst countries for workers, nakakalungkot pero hindi katanggap-tanggap. Para sa TUCP, ano ho ba ang inyong reaksyon muna dito sa report na ito? Opo, itong Philippines na nasa top 10 worst countries for workers, kagaya nung nabanggit niyo po, ay almost a decade na, 8 straight years na po tayo naririto. Ang listahan po na ito ay from the ITUC, to yung international na samahan ng mga union, kasama rin hong affiliate dyan yung Trade Union Congress of the Philippines, yung TUCP. Ngayon ang dahilan naman ho nun ay napakalinaw ho, patuloy pa rin daw ho yung rampant na aligasyon ng anti-union violence, red tagging, pagdukot at pagpatay ng mga unionista, especially on the ground. Na ito yung nagpapadala ng chilling effect na nakakatakot na mag-organisa yung mga manggagawa, hindi lang dahil merong threat na baka sila ay mawalan ng trabaho, kundi yung banta ng karahasan. At ito ho ay kinonfirma rin naman ng International Labor Organization na nagpadala last year ng isang high-level mission. At yung conclusion ng mission na yon, hanggang sa kasalukuyan, kakatapos lang sa Geneva nung annual conference ng ILO, na merong ongoing serious systemic violation ng freedom of association, yung karapatan mag-organisa dito sa Pilipinas. Kung kahit kami sa TUCP ay ready to partner with the Marcos administration na i-address tong mga issues na ito. Sapagkat may matagal na kaming mga hinahain na reforma at mga measures na kailangang i-address sana. Na since last year, kung inadapt ng Department of Labor and Employment, baka nasa mas mainam na posisyon yung Pilipinas sa kasalukuyan. Opo. Sir Carlos, ang binabanggit po ni Secretary Laguesma, hindi naman siguro ganito yung aktual na kalagayan sa ating bansa. At ito po yung particular niyang term na ginamit. Ito naman ay mga isolated case na may hakbangin naman na isinasagawa yung pamahalaan. Umpisahan po natin doon sa kanyang binanggit na hindi naman siguro ganito aktual na kalagayan ng ating bansa. Ano nga ba ang kalagayan ng ating bansa pagdating po sa mga manggagawa? Opo, pagdating ho sa paglalo to, unionismo ho ito, according na rin ho sa Department of Labor and Employment data, yung ating unionized na mga manggagawa ay nasa less than 2 million na lamang po. At yung collective bargaining agreement na cover yung ating mga manggagawa, 300,000 lamang ho yung may CBA. So makikita ho natin dito na talagang lugmok ho yung estado ng mga pag-oorganisa ng ating mga kababayan bilang maging union. Gayun din ho, napakarami rin ho yung sinasabi ho ni Secretary Laguesma na isolated case. May naitala na ho kasi yung Kilusang Pagawa, labor movement, na nasa 72 na ho yata yung killings at may daan-daan hong abduction na ni-record at pinadala rin ho yun sa ILO. Ang naging tugon naman ho ng ILO, yung ILO ho at tripartite yan, may government, may employer, may labor, nandun si Deputy Speaker Mendoza, nandun din si Secretary Laguesma nitong nakaraang 2 linggo, ay sinabi ng ILO na they noted with serious concern yung lack of investigation dun sa mga nakaraang kaso at yung kasalukuyan na nagpa-pile up pa ulit yung kaso ng mga
freedom of association na violations at violence po. Sir Carlos, yung binabanggit mo ng 72 killings, ano to? Resolved na ba to? I mean, nakamit pa yung hustisya? Kamusta yung mga kaso? Sa kasamaang palad ho, may iba hong nagpo-progress pero a significant majority ho nitong 72, especially nung mga noon-noon pang kaso, ay hindi ho nalaman kung sino ho yung gumawa. At pangalawa rin ho, ay mabagal din ho yung nagiging investigasyon at meron pa rin hong refusal on the part of the Department of Labor and Employment to acknowledge that these are labor-related killings. Pero sa TUCP po, kasi ang binabanggit din ng ating kalihim ng DOLE, hindi makatwiran yung bibigyan tayo ng 5% na or 5 na rating dun po sa naturang report. Kayo, dapat makatwiran nga ba to? Dapat ba mas mababa pa? Batay na rin po sa mga binanggit nyo kanina? Yung 5 naman ho na grade natin ay tila naging consistent na since nakaraang taon. 5 din yung naging grado natin dyan sa 10 worst countries for workers. Sa pananaw namin, imbis na i-refuse nating i-acknowledge na talagang bagsak yung ating labor rights scorecard, kumbaga, kailangan ang Department of Labor and Employment, kasama ng mga social partners, including yung employers at workers, kagaya namin sa TUCP, ay simulan na yung pagreforma para mag-address ng issues. Kami, may 3 lang kaming major sa wishlist namin. Kumbaga, 1 ay irebisa yung Executive Order number 23 na inisyu ng ating Pangulo na gumagawa ng Interagency Committee on Freedom of Association. Inisyu ito sa kasamaang palad ng walang konsultasyon sa labor at sa employer at wala ring representasyon ng labor. No, especially since dapat nitong imbestigahan at pabilisin yung prosecution ng mga labor-related violation. Pangalawa ay yung mga legislation namin na priority dito sa Trade Union Congress of the Philippines sa Kongreso. Alam naman ninyo na nananawagan kami na i-certify urgent ng ating Pangulo yung aming 3 bills. No? Yung nagpapadali mag-organisa sa isang union, yung pag-limit sa assumption of jurisdiction power ng ating Labor Secretary, at yung pag-decriminalize ng illegal strike. Sapagkat lahat po ito ay dapat laman ng roadmap na nire-request ng ILO since last year at hanggang ngayon ay wala pa rin po dahil nga hindi lamang po sineritic ng Department of Labor and Employment yung mga recommendations pero sa tingin po namin ay na-dilute yung mga recommendations kung kaya't wala pa rin pong meaningful at concrete na progress pagdating po sa pagrespeto sa labor rights sa bansa. Opo. Sir Carlos, dun sa binanggit nyo mga legislation na isinusulong po ng TUCP, kamusta po ito? Ito po'y umusad na ba halimbawa sa mababang kapulungan or mataas na kapulungan ng Kongreso? Opo, salamat po sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Yung 3 ho na yon, yung 2 sa mga bills na yon ay approved na sa committee. Hinihintay na lang matakel sa plenaryo. At yung isa, yung Union Formation Act na nagpapadali mag-organize sa isang union ay approved on 3rd and final reading. Pero nananawagan pa rin kami na ma-certify urgent ito upang tuloy-tuloy yung kanyang progress kasi darating pa yan sa Senado upang doon naman talakayin at agarang ipasa. Kasi ito yung mga measures na rekomendado ng ILO since 2009 pa. So hanggang ngayon hindi siya nakakapasa, no? Hindi yung isa nga natenga na diyan yung security of tenure bill, no, in both houses of Congress. Opo. Tsaka naalala ko isa 'di ba sa isusulong din ng TUCP yung legislated wage increase na sa Kamara po kasi doon ako nakabit, doon ako nagko-cover. Nasa committee level pa rin although sa Senado passed na siya sa 3rd and final reading 'di ba? Sir Carlos, babalikan po kita very short lang po dahil meron lang po tayong ipapasok na importanteng balita. Superradio DZWB Last Report! Singil sa kuryente ng Meralco, asahang bababa ngayong Hunyo matapos iutos ng ERC na utay-utayin ang koleksyon ng WESM charges. Sa magbabalita si Christian Manyo. Christian? Bawas singil sa kuryente ang aasahan ng mga customer ng Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Sa pahayag na inilabas ng Meralco, ito'y dahil sa implementasyon ng utay-utay na koleksyon ng mga singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nauna nang inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng dagdag singil ngayong buwan pero nagbago ito matapos maglabas ng bagong utos ang Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng distribution utility at electric cooperatives sa bansa na hatiin sa loob ng 4 na buwan o mula Hunyo hanggang Setyembre ang koleksyon sa mga bayarin sa WESM.
Dahil dito, nasa 1 peso and 96 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente ang ipatutupad ng Meralco ngayong Hunyo. Imbis na 64 centavos per kilowatt hour na dagdag singil na nauna nang inanunsyo. Ito ay katumbas ng 392 pesos na bawas singil sa kuryente ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Humingi naman na ng pangunawa ang Meralco sa mga customer nito dahil sa delayed na June electric billing dahil kailangang ipatupad ang utos ng ERC. Ako, si Chris Sanmanyo ng GMA Super Radio, DCDD, dapat totoo. Super Radio, DZWB, Last Report! Maraming salamat sa iyo, Kuya Manyo. Samantala, balikan po natin si Sir Carlos Oñate, ang Policy Advocacy Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Sir Carlos, pasensya na po. Okay lang po, nabanggit niyo ho yung legislated Yun. wage increase. Yung legislated wage increase ho, yung aming 150, yan ho yung namumuno dun sa Kongreso, ay naghihintay pa ho ng isang another hearing upang maaprubahan na sa komite. Kaya lang nagkataon nga, alam nyo, na-reset yung Kongreso. Ngunit sa kasalukuyan ho, nagumagana na ho yung Regional Wage Board na magko-conduct nga ho ng public hearing next week, June 20. Kung kaya't yung aming panawagan dun sa wage board ay dapat at least 150 yung ibigay na increase. Kasi kung pag-uusapan natin yung mas maliit na naman na barya-barya, 20, 40, parang insulto yon sa Kongreso at insulto sa kababayan natin dahil ang pinag-uusapan na dun sa Kongreso na lumikha ng wage board ay at least 150 na wage increase. Opo. Sir Carlos, sa palagay niyo ho ba, isa sa mga factor kung bakit din nako-consider yung Philippines as isa sa mga worst countries for workers ay dahil sa issue po ng sweldo? Ang ano ho kasi, yung binanggit ko na freedom of association, karapatan mag-organisa, ay directly link po yan dun sa sahod. Dahil kung wala hong union yung ating mga kabayan na kagaya nung nabanggit natin, significant majority wala hong union na kayang mag-bargain para sa kanila na isang better paycheck, isang better benefit. Kung kaya't ito ho yung kinasadlakan ng ating sahod na tinatawag na natin yung poverty wages. At naunawaan ko rin ho yung pulso rin ho ng ating mga kaubayan na isa ring reason kung bakit worst country for workers yung Pilipinas dahil sa kasalukuyang level ng sahod na ultimo napipilitan yung ating mga kaubayan pumunta na lamang sa ibang bansa dahil wala silang makuhang signifikante, substantial na sahod na makakabuhay sa kanilang pamilya. Opo. Naalala ko kasi during do sa mga hearings ng House Committee on Labor and Employment, ang mga tinatalakay po mga House bills, wage increase between 150 pesos up to 750 pesos, di ba Sir Carlos? Pero kayo po sa TUCP, bakit po 150 pesos yung inyong isinusulong? Sa palagay niyo ho ba, sasapat na ito para sa ating mga magagawa sa pribadong sektor o dapat mas mataas pa? Opo, nung pinail ho namin ito nung last year, 2023, nandun yung record high inflation. Ang lumabas na computation namin noon ay yung 150 pesos ay layon bawiin yung nawalang purchasing power dahil sa inflation at yung 35 years under the Regional Wage Board na barya-barya. So ang lumabas na computation namin doon ay 150 pesos. Malinaw na sinasabi namin na ito ay wage recovery. At unang hakbang lamang po tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod na layo naman habulin ng mga panukala na 750 pesos. Pero naniniwala kami sa isang urgent, actionable, concrete para hindi naman biglaan na masaktan din yung ating mga negosyante at ekonomiya. Opo. Sir, pero Sir Carlos, kung kayo po sa TUCP ang tatanungin, kayo ho ba tiwala na uusad po ito sa Kamara, ito pong panukala po ninyo na dagdag sahod? And malapit na rin po yung ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Are you hoping po na kahit paano maisama niya ito sa priority measures, di ba, ng administrasyon? Opo, kami ho ay malaki ho yung aming hope na ito ho ay mapa-fast track dun sa Congress because the fact na sa House of Representatives parang tila nagkaroon ng marathon hearing, nakatatlo na tayong hearing sa komite, ay dun ina-underscore yung importansyang binibigyan ng House. Pero malaki ang magiging bentahe, dagdag na advantage dun sa bill kung ito ay mababanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address sapagkat nung Labor Day, binanggit din niya naman yung issue ng sahod na binigyan niya ng directive yung Regional Wage Board. Kung kaya't ngayon, yung national spotlight sa kasulukuyan ay nasa Regional Wage Board. Pero once na nagsona yung ating Pangulo, babalik na naman yung spotlight sa Kongreso. Dahil nga after 35 years na barya-barya yung nakuha natin sa Wage Board, tanging Kongreso lamang yung
na makapagbigay ng kasing laki ng 150 pesos ngayong taon. Opo. Sir Carlos, kanina nabanggit nyo may public hearing para yung NCR Wage Board sa darating na Thursday regarding wage hike, no? Magkano ho bang isinusulong dito sa National Capital Region? Opo, ang sinusulong pa rin ho ng kilusang paggawa dahil nga may legislated wage hike at tingin namin itong regional wage board is just meant to distract us mula dun sa legislated wage hike campaign. Kung kaya sabi namin, kung talagang sincere yung ating mga regional wage board sa kanilang pag-review at pagtaas ng sahod, dapat magbigay sila ng at least 150 pesos na wage increase. Kaya yung aming panawagan dyan, yung dagdag sahod sa batas, 150 pataas. Gayunman, meron pa ring petition na nakafile doon na almost 600 pesos yata, na layo naman ay abutin kagad yung living wage. Pero again, yung 150 yung unang hakbang, tungo dun sa living wage na right naman talaga ng bawat manggagawa. Naalala ko din pala, Sir Carlos, may mga nagsasabi ng mga kongresista na kung halimbawa ganito yung certain sweldo sa Metro Manila, dapat kapantay niya yung sweldo sa mga lalawigan. Isa sa mga reason, naalala ko nung binanggit ni Congressman Zubiri to na para hindi na dadagsa sa Metro Manila yung mga maggagawa kung pantay-pantay yung mga sweldo. Sa TUCP ho ba, ganun din ho yung inyong pananaw? Isa ho kasi yung refleksyon ng depekto dun sa ating regional wage system kung saan nung 1989 ho kasi na unang naitayo yung regional wage board, ang minimum wage ho noon sa buong bansa ay 89 pesos. Ngunit nung tumakbo ho itong mga wage board ngayong 2024, ang minimum wage sa NCR ay 610 at mas mababa 100 yung mga nasa Region 3, Region 4. At in fact, yung Bangsamoro, Mindanao ay meron lamang 361 na minimum wage. So, ito ho yung nakikita ho namin na irony, lalo na sa NCR dahil yung Region 4A, yung Region 3 na malalapit lamang sa Metro Manila ay sobrang baba nung sahod kumpara dun sa NCR. Yun din, tama si Congressman Zubiri doon na ito tuloy yung naging dahilan kung bakit may exodus papunta sa Metro Manila. At in fact, pagdating ng uwian ng 5 o'clock, bumabalik na naman sila palabas naman ng Metro Manila. So kailangan hong ayusin yon, kaya isa rin na option yung pinail din ho ni Congressman Yeda Romualdez na isang industrial wage board. Kasi wala nga namang saysay kung ang isang welder sa NCR ay mas mataas ang sweldo kaysa sa welder sa Tarlac na ginagawa naman yung same na trabaho. Oo, yun nga po kaya bigla ko lang ding naalala kasi yun nga may mga kongresista na yun ang gusto sana na pantay-pantay na para hindi lahat ng mga manggagawa dito sa Metro Manila nagsisiksikan, di ba? At least may mga matitira pa rin sa iba't ibang mga probinsya. Isa pa ho sa mga gusto ko ring itanong sa inyo, Sir Carlos, yung bakit napansin ko lang sa personal ko lang naman, napansin ko bakit ang liit usually ng mga inaaprubahan ng mga wage boards. Parang sabi nga ng ibang mga manggagawang nakakausap namin dito sa Super Radio DZWB, parang kakarampot, parang hindi nga kayang makabili ng 1 kilong bigas man lang o kaya ng 1 kilong baboy. Parang hindi sapat. Ganon din ho yung observation ng TUCP. Opo, ang TUCP ay isa sa mga instrumental ho nung bumuo nitong Wage Rationalization Act na bumuo ng ating Regional Wage Board. Kung kaya since 1989, nagpa-file din ho ng wage hike petition sa ating mga wage board, yung TUCP. Nagpa-file ho kami dyan ng 300, 400. Ang ibibigay sa amin, 30, 40, 20. Nang wala pang dahilan kung bakit 20, 30 o 40. Tingin namin, isa rin dyan ay yung composition ng wage board. Bagamat pinagmamalaki na tripartite yung composition ng wage board, yung 2 government representative dyan ay DTI, NEDA, tapos may 2 employer, 2 manggagawa. So pag nagkampi na ho kadalasan yung employer at government, talo na ho kagad yung labor. At dyan rin ho, malaki rin ho kasing binibigyan din nilang diin yung opposition, hindi lamang ho ng ating mga employers na tinatawag na catastrophe, itong hinihingi namin sa tingin namin nararapat lamang, pati sa kasamaang palad, pati yung Department of Labor and Employment. Mismo si Secretary Laguesma, yung tila nagbabala sa Kongreso kung ano yung magiging repercussion nitong legislated wage increase o yung isang significanting wage increase sa wage board, kung kaya't kami ay deeply dissatisfied. Pero hindi naman ko kayo pabor doon sa may mga congressman din po kasi nagpapanukal na buwagin na lang yung mga wage boards na yan.
Opo, kaya yung sinabi namin na spotlight na sa NCR Wage Board, kung hindi sila makakapagbigay ng 150 pesos at babalik na naman tayo dun sa barya-barya despite na may paggalaw na sa Kongreso at nagsalita na yung ating Pangulo, baka mas mapabilis sa amin, mas matulak kami dun sa panawagan na wakasan na yung Wage Board kasi hindi na pala niya mai-perform yung kanyang mandate at yung Kongreso na lamang ang gumagawa ng kanyang trabaho. Pero yun nga po, kung sakasakali lang naman, no, wala ng wage boards at ang Kongreso yung magpapasya, kumbaga legislated wage hike na talaga, no, mas okay ho ba yung ganong sistema? Mas okay po ba yung ganong process? Sa personal na opinion, no, kagaya rin nung na-witness nyo, every legislated wage hike campaign, napakahaba ho nung Yun. proseso. Katakot-takot ho yung paglaban, Delay. kagaya nito, 150 pesos na lamang ho yung hinihingi, ay napakahirap pa rin, no? It took almost 2 years. Ito ang ating regional wage board system kasi nagbibigay siya ng regularity. Ang problema lang natin dito sa wage board, yung kanilang pag-perform dun sa kanilang mandate. Regular nga pero barya-barya naman, no? Meron nga kami nakitang obserbasyon na kung yung 150 pesos padadaanin sa wage board, no, based sa kanilang track record, baka it would took 10 years para magbigay ng isang significanting wage increase. Kung kaya once again we call on the NCR wage board, especially sila yung mangunguna kasi ngayong taon, na magbalik loob na dun sa mandato ng batas at magbigay ng isang increase na at least 150 pesos. Opo. Sir Carlos, yung proposed po ninyo na wage increase for NCR, kailan, ngayon po nag-file kayo, di ba? Ngayon isusulong nyo. Kailan po yung huli na nagtaas dito sa Metro Manila? Ang huli yung taas sa NCR last year ho, na 40 pesos yung itinaas. Mula 570 naging 610 pesos na siya yung nanguna dun sa mga iba't ibang wage boards din. Kasi ang effectivity date ng NCR wage order ay July 16. So dapat after 1 year mag-start na naman yung another wage increase. So ngayon, nakaabang tayo, no? Last week ng June o first week ng July lalabas na naman yung isang wage order. Kayo po ba optimistic na pagbibigyan kayo ng NCR wage board? Dun sa aming konsultasyon at dito sa darating na public hearing, pinagandaan naman namin na yung 150 pesos at hindi lamang to panawagan ng TUCP kundi nung lahat, nung tinatawag na namin ngayon National Wage Coalition, KMU, FFW, lahat nagsama-sama na mag-demand ng 150 pataas. At again, paulit-ulit namin sasabihin, the burden of proof na ipakita na talagang disastrous itong 150 pesos lies on the employers and of course sa Department of Labor and Employment na talagang masama yung aming magiging epekto ng aming legislated wage campaign. Again and again, they have not proven it. So ang tunay na catastrophe na kinakarap ng bawat manggagawang Pilipino sa kasalukuyan ay yung kanilang sahod ay hindi sapat para makabili ng malusog na pagkain at yung makabuhay ng kanilang pamilya na disente at may dignidad yung kanilang pamumuhay. Pero sa ngayon po, dahil lalo't sinasabi na tapos naman na ang pandemya ng COVID-19, kakayanin na kaya ng sektor ng employers naman? Kinumpute na ho namin yon yung ang tawag ho dyan, yung capacity to pay ng ating mga employers. Nagre-range yan from the MSMEs pati dun sa large. May computation na ho rin yung Ibon Foundation, no, base rin sa PSA, na pinapakitang naglalaro lamang sa 10 hanggang 11% yung cost ng 150 pesos sa kanilang profit, no? Sa isang taon na po yan. So, kung buwanan ang magiging computation, that would be less than 1% every month, yung 150 pesos. So, paniwala ho kami na kayang-kaya. At kung meron naman ho tunay na distress establishment at yung mga sobrang maliliit na hindi pa ho nakabangon, pwede naman ho silang mag-file ng exemption. Ayun. And with that po, Sir Carlos, maraming pong salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Super Radio DZWB. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Yan po si Sir Carlos Oñate, Policy Advocacy Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Abangan natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.